Okay, so ito naman para sa ating last na mga zodiac which is the Fool symbolizes air. Air sign naman ito. O, ayan. So, dito sa ating mga air sign, okay po, ang lumabas ay ang the Fool. Okay? So, ang the Fool kasi symbolizes a free person. So, walang pwedeng mag-utos sa kanya at alam niyo yun, mas gusto niya na maging malaya. So, kung nakikita niyo, no, napaka-free ng the Fool. Walang po pwedeng sa kanya. Tawag dito, walang po pwedeng mag-utos. Gusto niyang maging lang siya, malaya. May kasamang isang aso, no? Ayan. So, ang ganyan po ang karakteristik ng the Fool. So, ang mga air sign ay Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan po ha. So, ito ang mga air sign, Gemini, Libra, and Aquarius po. Ayan, kung kayo ang zodiac na ito, kayo ay mahilig lang ng, alam niyo yan, sarili. Ayaw ninyong gumagambala ng iba pang tao, no? Anything na gusto nyong gawin, kung kaya nyo mag-isa, ginagawa nyo po yun. Oh, the Fool. At isa kayo sa pinaka-powerful card sa ating anong tawag dito? White tarot card. Pinaka-powerful lang the Fool. Okay, so tingnan na natin dito sa ating ang tawag dito sa ating Lenormand card. Kung ano naman ang naghihintay sa inyo. So far, magaganda ha. Sa last 4 months, mula sa water, earth, ay dalawa agad. Sige na nga. Tapos fire, tapos ito na ang air sign. So isa na lang. Patay dito. Ayan. Okay po, ayan ha. Ang the Fool is a free man. Oh, diba? Walang po pwedeng magsabi sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Karamihan sa inyo knows your priority. Alam nyo rin yung mga gustuhin nyo sa buhay. Alam nyo rin yung mga dapat yung unahin. Napaka-responsable po nilang mga tao. Okay, at ang una nating card ay birds. Okay. Ito sa huling 4 na linggo ng taong ito, marami kayong balita na masasagap or mababalitaan ha. Dala ng mga ibon na tiririt. O yan po, may madala silang balita na maaaring ikagulat mo, ayan, na maaaring hindi mo rin naman akalain. So ayan po ha, kung ano man itong mga balitang ito, hopefully hindi siya makakalungkot sa iyo, no? Or sana yung makakagulat lang, parang ha, talaga ba? Ganon. So marami ka pong mababalitaan ha. Ayan po. And meron tayong the moon. O ayan. The moon symbolizes illusion. So ibig sabihin nito, hanggang sa ngayon po, meron pang isang taong nag-iilusyon na kayo ay maaaring magkita, na kayo ay maaaring magkasama pa, na kayo ay maaaring magkaroon pa ng second encounter, no, or second chances man ito. So kung sino man po sa inyo ang makakaranas na ito, no, yung mga panahon na parang hindi kayo mapagkatulog, yung mga panahon na parang kayo bigla-bigla nagigising, ibig sabihin po may taong nag-iisip sa inyo, no, at hindi pa kayo mapakawalan ng taong ito po. Oh, ayan ha, may humuhopya pa po sa ganda ninyo, sa kagwapuhan ninyo. Okay po. Diyos ko, inubo naman ako dun sa kalokohan ko na yan. Pero meron talaga ha, humuhopya. Uy, the ring. O, ayan ha. O, ito ha, sing-sing. So, pwede rin yung kasalan. So, ang daming kasalan ha. Or, pwede rin po ito ay simbolo ng, syempre, pagka isang dibdib, no? Or pagiging isa ninyo. O, ayan po ha. So, pag nasuot ng wedding ring, ayan, mahirap nang hubarin yan. Kaya kailangan pag-isipan muna bago tayo magpakasal po. Oh, 'di ba? So, ayun ha, mag-isip. Baka nga meron mag-iisip sa inyo rito na magdadalawang isip tungkol sa kasal. Oh, ayan ha.
Meron man, okay. And then meron tayong pats. Oh, ayan. Yung mga naligaw diyan. Kasi ngayon eto na eh. Oh, 'di ba? Ayan kayo, nagganon kayo, parang lumiko kayo eh. Pero dapat ganun lang eh, oh, para maayos yung patutunguhan eh. So doon sa mga naligaw, maaari pong ito na yung panahon din ano, or simbolo na kailangan ituwid na natin yung mga bagay at mga pagkakamali na nagawa natin ano. Hindi man ito para sa sarili natin. Kung meron tayong mga nasaktan na kamag-anak, asawa, mga anak, ano, siguro kailangan natin itong ituwid para din maayos na yung relasyon natin sa kanila. Okay po. Alam ko hindi naman tayo lahat perpekto, nakakagawa tayo lahat ng kasalanan, at kayang-kaya naman kayong patawarin ng taong yun, lalo na kung hihingi naman tayo ng tawad ha. Okay po. So ayan, diretso na po natin yung lakad ha. Hindi naman kayo lasing na para umekis-ekis yung lakad yun at pumunta kayo sa ibang landasin. O, di ba? Kayang-kaya niyo po yan. Diretso niyo. O, ayun, diretso na. O, di ba? So, ayun po. Marami lang talaga yung lumiliko ang landas dahil sa kanila rin namang choice nila yun eh. O, di ba? Kagustuhan po. O, ayan. So, sana nagustuhan ninyo ang ating special series. Kasi 4 months, marami pa pong mangyayari yan eh. As in, marami pa pong mangyayari. So, ayan, hinati-hati ko na para sa 4 na sign. Water, earth, fire, and air. Siya yung pinakahuli. And kung gusto niyo ulit ang ating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na nire-release natin. And thank you so much po sa mga bagong subscribers, sa mga datihan na, sa mga bumabalik, at sa mga kauna-unahan ha. Ayan, mag-subscribe na po kayo at malapit na nating i-draw ang 4 na pabango na ito. Ito pa yung sinasabi ko ha. Ayan, nahulog tuloy. Si Free Lady. O, ayan po ha. Ayan siya. So, idodraw na natin ito, yung 4 na yan. At para lumuwag-lumuwag na rin yung mesa ko. Okay po, so sumali na kayo, mag-subscribe na po kayo ha. Kasi kukunin ko ang lahat ng aking mga subscribers. Siyempre, mahal ko ang aking mga subscribers. So, unahin ko kayo. Pwede kong ipabigay ito sa kahit kanino eh. Pero siyempre, kayo po ang dapat natin unahin ha. Okay po, so sumali na po kayo, mag-subscribe na kayo para makasali kayo sa draw ha. Okay, thank you so much for watching. Have a great morning na po, umaga na. Stay safe po sa lahat, magpahinga. Alam kong weekends na, ito na yung pinakahihintay ng lahat, pahinga day na, laba day din. Okay po, have a great night, have a great day sa lahat. Kung nasaan man kayong panig ng Pilipinas, stay safe po ha. Bye-bye po sa inyo.